Posibleng mas murang bigas ang mabibili po sa Disyembre ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Kasunod daw ito ng pagbawi ng India sa kanilang export ban sa bigas. Sabi ng Department of Agriculture, makatutulong ito para mas dumami ang supply ng bigas sa international market. Inaasahang makatutulong din ang Executive Order 62 kung saan ibinaba sa 15% ang ipinapataw na taripa sa imported na bigas. Batay sa latest DA price monitoring sa ilang palengke, 42 hanggang 48 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Mga isang buwan pa po yan na mag-e-effect. Makakatipid po sila ngayong Christmas time, itong ngayong bare months. Dahan-dahan talaga. Kasi imagine mo, coming tayo from 55, naging 52, 50. Ngayon nakakita na tayo ng 42 hanggang 45. Malaki na yun. Very significant change na yun sa drop ng presyo ng bigas. But we're still expecting na kaya pang pababa. Mga kapuso, laging maging alerto sa kalsada lalo na kung may kasabay na truck na mayroong blind spots o hindi o makitang bahagi ng kalsada ng driver. Sa Cainta Rizal, patay ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng truck. Nagulat daw ang truck driver dahil hindi niya napansin kung saan galing ang biktima na bumalik pala sa kanyang lane matapos mabigong mag-overtake. Balita hatid ni EJ Gomez. Grabe ang traffic, guys. Ano bang meron? May mga pulis. Bibili lang dapat ng ulam mga uploader ng videong ito nang madatnan ang matinding traffic sa East Bank Road, Cainta, Rizal mag-aalas 6 ng umaga nitong Martes. Ang traffic dahil pala sa aksidenteng sangkot ang isang trailer truck at motorsiklo. Malakas na yung takbo at tingnan na. The killer truck. Nakasagasa ng nakamotor. Ayon sa pulisya, dead on the spot ang 23 anyos na motorcycle rider na nagulungan ng 18-wheeler. Nag-attempt na mag-overtake tong ating biktima, lula ng kanyang motorsiklo. Meron siya nakasalubong na isang sasakyan. Ang ginawa niya, bumalik siya ron sa lane nung kasabay niyang truck na doon siya nahagip nung truck na sa tingin namin na nasagi or na out of balance, and then nasagasaan ng kanyang ulo na ayun ang sanhi ng kanyang kamatay. Nasa pool sa CCTV ng isang kainan ang naganap na aksidente. Kita ang pulang sasakyan na nakasalubong ng umovertake na motorcycle rider. Ang rider bumagsak at nagulungan ng trailer truck na may kargang mga mantikang i-deliver nito. Inaresto ng Cainta Police ang truck driver. Siya naman ay umamin na nagulat daw siya sa pagkakasagasa niya. Pagtingin ko po sa side mirror, nakita ko na lang po yung tao na nakahandusay. Hindi ko po alam kung saan siya galing, kung kasalubong ko siya o kasunod ko siya. Ako po yung hihingi ng tawad doon sa pamilya nung na-aksidente na hindi ko po sinasadya yung nangyari. Kinilala ang biktima na si James Brian Borbe, first-year psychology working student at residente ng Sitio San Isidro, Barangay Tagpos sa Binangonan, Rizal. Ayon sa kanyang ina, pauwi na si James galing sa trabaho bilang isang call center agent sa Ortigas nang maganap ang aksidente. Hindi ko siya kayang tingnan. Napakatinong bata po, kaya grabing panghihinayang namin. Kasi hindi ko sukat sa palain na ganun kabilis. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang dalawang panig. Nakalaya na rin ang driver ng truck. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang dalawang pasahero matapos mabangga ng truck ang isang pick-up dito sa Davao City. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, parehong binabagtas ng dalawang sasakyan ang magkabilang lane ng Davao-Bukidnon Highway, sakop ng Barangay Buda. Ayon sa driver ng truck, nawalan siya ng preno nang dumating sa papalikong bahagi ng highway. Dahil dyan, napunta siya sa kabilang lane at nabangga ang pick-up. Isang pasahero mula sa dalawang sasakyan ang nasawi. 5 naman ang kabuoang bilang ng sugatan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck. Patay ang isang babaeng senior citizen sa El Salvador, Misamis Oriental matapos mabangga ng SUV. Ayon sa ilang saksi, patawid sana noon ang 63 anyos na babae sa pedestrian lane nang mabangga ng sasakyan na mabilis umano ang takbo. Base sa investigasyon, hindi nakita ng driver ang babae dahil madilim ang paligid at sa lakas ng ulan.
Matapos makipag-areglo, nagdesisyon ang pamilya ng biktima na hindi na sasampahan ng reklamo ang driver ng SUV. Mula nitong September 29, ito na raw ang ika-4 na aksidente sa National Highway ng lungsod. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa DPWH para gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang mga ganitong disgrasya sa lugar. Sa bisa ng resolusyon ng COMELEC, makakapili na po ng mga kongresista at konsihal ang mga botante sa Enlisted Men's Barrios o EMBO Barangay sa Taguig na dating sakop ng Makati City. Ayon sa COMELEC, pinagbasehan nila ang concurrent o magkaparehong resolusyon ng Senado at Kamara kaugnay niyan. Sa unang distrito ng Taguig, boboto ang mga taga Comembo, Pembo at Rizal. Sa ikalawang distrito ng Taguig naman, ang mga taga Sembo, South Sembo, East Rembo, West Rembo, Itogo, Post Proper North Side at Post Proper South Side. Git ng COMELEC, dapat makaboto ang lahat ng Pilipino at hindi sila ma-disenfranchise. Day 3 na ng paghahay ng Certificate of Candidacy. Kausapin natin mula sa The Manila Hotel Tent City si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga sa mga kababayan natin. Good morning po. Hindi po gaya ng mga nakaraang araw. Matumal yung mga naghahay ng COC at CONA ngayong araw. Kailan po inaasahan ng COMELEC na dadami yung magpa-file? Sir Rafi, pasensya na, medyo malabo, pero alam nyo, ito ay pangatlong araw na ng filing natin ng Certificates of Candidacy. Nitong nakaraan 2 araw, naka 5,407 tayo ng mga filers sa buong Pilipinas. At ngayong pangatlong araw, medyo unti-unti na, simula kanina pang alas 8 ng umaga, madami na rin naman na pumupunta rito, lalong-lalo na yung mga party list. Ngayon, ongoing ang filing dito sa atin ni Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo. At kanina nga lamang ay nandito rin si Senator Grace po upang mag-file, samahang mag-file ng candidacy yung kanyang anak na number 1 nominee ng isang party list na magpa-participate sa party list election. So far, so good naman po tayo, Sir Rafi, sa ating ginagawang filing ng candidacy at napakatahimik naman sa buong bansa. Opo, Chairman, meron ba kayo tinitinang numero ng mga magpa-file o ilan kaya magpa-file ng mga senador ngayon kumpara sa mga nakaraan? Kung tutuusin po sa kasalukuyan, yung bilang ng mga nagpapal natin, ngayong pangatlong araw pa lamang naman, ay expected talaga ito, Sir Rafi, kung kumpara ng mga nakaraan, medyo mataas na nung dati, pero ito expected namin, sapagkat yung iba kasi, Sir Rafi, ang ginagawa, siyempre naniniwala sa funsoy, o yung iba naman naniniwala doon sa mga pamahiin, o yung iba naman naghihintayan, Sir Rafi, kasi kung bakit hindi kaagad sila nakakapag-file ng candidacy, o yung ginagawa nila, panghuli na sila, upang malaman nila kung sino muna yung magpa-file ng candidacy sa mga local position. But again, expected po itong bilang na hindi ganun kadami kaagad. Inaasahan natin ngayong araw na ito, Sir Rafi, bigla itong tataas hanggang sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na, Sir Rafi, kung hindi man Sabado yung Linggo, mataas ang bilang na magpa-file ng candidacy. Sa mga lugar naman, wala tayong masyadong ibang minomonitor na mga areas na sa ating palagay ay yung areas of concern. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong ganyan sapagkat zero crime rate naman yung report sa atin ng PNP sa mga lugar kung nasaan yung lugar kung saan yung filing ng Certificates of Candidacy. That's good kasi kahit sa pag-file pa lamang ng candidacy, hindi ba may mga lugar na talagang magulo na sa filing pa lamang. Kapag natapos na yung paghahain po ng COC at CONA ng lahat ng aspirants, ano po yung susunod na tatrabahuhin ng COMELEC? Sir Rafi, siyempre, titingnan namin yung mga sinong pwede madeklara na nuisance candidate. Tatandaan po ng lahat na ang COMELEC ay may kapangyarihan na magmoto proprio o kami mismo ang mag-disqualify, mag-cancel ng candidacy ng isang kandidato sapagkat siya ay panggulo lamang o wala talagang intensyon to run for public office. O kaya naman, kaya sa tumatakbo, panggulo, yung istorbo lang dahil gustong lituhin ang mga kababayan natin dahil sa may kapangalan na may kaparehas na pangalan o kaya naman talagang alam niyo naman yung 15 minutes of fame, mai-interview, makakausap, mapipicturan. Pero para sa atin, again, inuulit natin ito, Sir Rafi, hindi tayo magka-cancel ng candidacy dahil mahirap ang isang kandidato, dahil siya ay walang pera, dahil hindi dapat ganun ang basihan ng pagdideklara ng pagiging nuisance candidate. Nabanggit nyo yung nuisance candidate, yung iba nga, nabanggit nyo rin na 15 minutes of fame, habol ng iba. Pero yung iba naman talaga seryoso at may mga
plataforma. Ano po ba yung pamantayan para maideklarang panggulo lamang ang isang nagpa-file ng candidacy lalo na sa pagkasenador? Salamat, Sir Rafi. Alam niyo, madami ng desisyon ng Korte Suprema na kung saan binigyan ng panuntunan ang Commission on Election. Pero merong isang nabagay na sinasabi ang batas, making a mockery of the electoral process. Ibig sabihin, ginagawang katatawanan yung ating proseso. Makikita naman natin yan kapag ka na-interview, nakakapanayam, pero again, yung mga seryoso naman talaga, may plataforma, may political parties, kahit walang pera. Sir Rafi, mapapayagan po natin yan. Sapagkat alam nyo, iba na po ang pangangampanya ngayon sa ating bansa. Hindi na po ito yung katulad ng dating kinakailangan isa-isahin, punta-puntahan mo yung lahat ng barangays, lahat ng bayan. Dito ngayon, kahit social media, makakapangampanya ka na. And therefore, hindi dapat ma-disqualify dahil lang sa kakulangan ng resources para makapunta sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, abangan po natin yung inaasang pagdami ng mga maghahan ng COC sa huling araw mismo ng filing ng mga Certificates of Candidacy. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Mga mare, for the first time, gaganap si South Korean at sparkle actor Kim Jisoo bilang tatay. Yan ay para sa pelikulang Mujige o Rainbow. Ayon kay Jisoo, tinanggap niya ang role dahil naantig siya sa kwento ng batang bida. Makakatulong din daw ang pelikula sa pag-aaral niya ng Filipino. Kabilang sa mga naging projects ni Jisoo sa Kapuso Network, ang Abot Kamay na Pangarap at Black Rider. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.